matapos ang mahabang bakasyon nitong Semana Santa. Mga biyaheng pabalik Maynila, pati na lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Aalamin live. Pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa iba't ibang panig ng bansa, tunghayan. Pagmimina sa gumuhong bahagi sa Pantukan, Compostela Valley kung saan 5 ang namatay, ipagbabawal na simula ngayong araw. Retrieval operation sa mga nawawala itutuloy. Easter message ni Pope Benedict XVI, sumentro sa pagtulong sa mga naitipid sa gulo sa Middle East at North Africa. At sino-sino kaya ang mga celebrity na imbitado sa kasal ni na Prince William at Kate Middleton? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nanatili pa rin nakatuto ang buong persa ng GMA News and Public Affairs sa mga biyaheng pabalik ng Maynila matapos sa mahabang Holy Week vacation. Nakatutok sa North Luzon Expressway si Oscar Oida. Si Dano Tingkuko ang nakantapay sa South Luzon Expressway at pinapantay naman ni Victoria tulad ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Unahin natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, sa mga sandali ito, nakakaranas na muli ng build-up sa daloy ng trapiko dyan sa may bandang Bukawi. Yan yung palabas ng papuntang Metro Manila. Pero wala na raw yan kung ikukumpara sa nangyaring pagbabagal ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway mula kahapon pa ng alas 3 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw, kung saan nga nandito nga yung bulto ng mga kababayan nating nagsipag-uwi dito sa Metro Manila mula sa kanilang mga probinsya. Matapos yan, naging maayos muli ang daloy ng trapiko at sa katunayan, Igan, sa karamihan ng lugar ngayon sa North Luzon Expressway nanatili pa namang maayos ang daloy ng trapiko. Dito lamang sa may Bukawi exit nagkakaroon ng konting build-up. At magandang balita rin, Igan, sa buong magdamag ay wala naman nangyaring aksidente. Ang huli na ay kagabi pa at ito naman ay mga minor accidents lamang dahil nga sa mga konting sagian, dahil nga masyadong dikit-dikit o yung pagitan ng mga sakyan ay hindi masyado malayo, nagkakaroon ng konting banggaan. Maliban dyan ay wala na masyado naging aberya sa buong magdamag at sa mga sandali ito ay patuloy na minomonitor dito sa Traffic Control Room ang sitwasyon dito sa kabuuan ng North Luzon Expressway. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat po live mula sa NLEX. Tumako naman tayo sa South Luzon Expressway. May live report naman si Dano Tingkuko. Dano, kamusta dyan? Igan, sa buong magdamag hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa ring maluwag ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane ng South Luzon Expressway. Partikular ang bahagi na ito ng Skyway, bahagi ng Bikutan exit. Pero dahil ngayon ang araw ng pagbabalik ng mga bakasyonista mula sa mga probinsya sa Katimugan, ay naasahan na raw ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa buong maghapon. Sa monitoring ng Skyway Operations Center mula alas 9 kagabi, maluwag sa buong magdamag ang magkabilang lane ng Skyway SLEX. Wala rin naitalang anumang malakihang aksidente sa buong magdamag, pero mula alas 9 kagabi rin ay 13 insidente ng stalled vehicles ang naitala. 5 rito ang nagkaproblema sa makina, 5 ang naflatan ng gulong at 2 ang nag-overheat, habang isa naman ang naubusan ng gasolina sa biyahe. Sa mga oras na ito ay sa northbound lane ng SLEX Bikutan, yan ay nasa kaliwang bahagi ng ating screen ay nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko. Maging sa southbound lane ng SLEX bahagi ng Bikutan, yan ay ang kanang bahagi ng ating screen sa ngayon. Kahit ganito pa rin ang sitwasyon, inaasahan naman ang pamunuan ng Skyway na mag-uumpisang magbagal ang daloy ng trapiko mula alas 6 na inaasahang magtatagal sa buong maghapon. Pero di raw tulad ng mga nakaraang taon ay inaasahan naman nilang mas maluwag kahit papano ang biyahe ngayon dahil sa binuksang Skyway. Kung sakali magkaaberya pa rin naman sa biyahe ay partikular sa bahagi ng Skyway mula Nichols hanggang Alabang ay mangyaring tumawag sa Skyway Hotline 776-7777 at kung magkaaberya naman sa bahagi ng SLEX mula Susana Heights hanggang Calamba ay mangyaring tumawag sa SLEX Hotline 0908-880-7539. Yan muna ang latest mula sa ating kinatatawaran dito sa South Luzon Expressway, bahagi ng Bikutan exit. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkuko, nagulat live mula sa SLEX. Maaga pa pero abalang-abala na ang mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport.
Walang patid ang paglapag ng mga eroplano sa kaya mga bakasyonistang balik Maynila na. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Kaya patuloy pa rin nga ang pagbalik sa Maynila ng mga nagbakasyon sa probinsya nitong nakalipas na Semana Santa dito sa NAIA 3. Bagaman tapos na ang mahaba-habang bakasyon at may pasok ng muli, marami sa ating mga kababayan na ngayon palang bumabalik ng Maynila. Ayon sa pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport, sa dami ng mga nagsisiuwian, nitong nakaraang weekend pa lang ay mahigit 600 na ang flights papunta ng Maynila at inaasahan na hanggang bukas ay marami pa ring hahabol pabalik. Karamihan daw sa mga nagbakasyon ay sa Boracay ang naging destinasyon. Dahil fully booked na nga ang flights, payo ng mga otoridad na agahan ng pagdating sa airport para hindi mahuli o hindi maagawan ng pwesto sa eroplano dahil marami rin ang chance passengers o yung walang reservation pero nagbabaka sakaling makapasok. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NAIA 3. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-uulat live mula sa NAIA. Kaugnay pagbiyahe pabalik ang Maynila ng ating mga kababayan, makakusap natin live sa studio si Vice Admiral Ramon Liwag, Commander ng Philippine Coast Guard. Vice Admiral Liwag, good morning po. Magandang umaga. Opo, unang-unay, congratulations po sa inyong appointment. Maraming salamat po naman sa inyo. At kamusta na ho yung ating pagmamonitor? Ngayon po, magbabalikan na po patungong Maynila ang ating mga kababayan. Yung mga, sa mga pantalan po, kamusta ngayon, Admiral? Ngayon, ang masasabi ko lang, naging successful naman yung tinatawag natin na off-plan mahal na araw na pinapaganap ng Department of Transportation and Communications. Opo. So ngayon, maraming barko na ang nagdadatingan, especially dito sa South Harbor at sa North Harbor. Ganon din doon sa Batangas area at doon sa Calapan Port. So far, ang assessment namin, naging maganda naman ang daloy ng mga umuwing mga pasahero. Although may mga tinatawag na minor incidents na nakaapekto sa buhay ng ating mga biyahero. Opo, ano po yung aberyang yan? Unang-una, sabihin natin yung sa Palawan, doon sa East Coast ng Palawan, meron dong isang yate, foreign national, no? Oo. Na-ground sila kasi gabi sila pumasok. So, isang Singaporean at isang American citizen. So, fortunately, merong forces yung Coast Guard at yung Naval Forces West na tinatawag. So, na-rescue sila. Bukod doon, wala na pong ibang naging pasaway, Admiral? Actually, ako masasabi ko dahil naging masipag itong mga elements ng gobyerno, hindi lamang ang Coast Guard, kundi pati ang police, tsaka yung Navy. Maraming mga nasagip actually, no? Dito sa may Pangasinan, Lingayen. Maraming nagsuswimming dyan eh. 2 occasions, 4 na tao ang konti ng malunod. So nasagip sila ng Coast Guard, tsaka SOG, tsaka yung Provincial Disaster. So yan kasi ang coordination na ginawa ng Pangulo noon na lahat ng mga government agencies ay kinakailangan maging prepared sila. Isa pang sitwasyon, meron 2 bangka doon sa Iwahig. Sa may Palawan, no? May dalang 23 passengers. Kung hindi na tulungan natin yun, isang potential yun na nagkaroon sana ng maritime accident sa araw na yan, makaraan. Okay, doon sa mga pangunahing pantalan naman po, wala nagtangkang mag-overload, Admiral? Yan po kasi ang mahigpit na bili namin sa mga tawanan sa Coast Guard. Lalo na sa pagkakapasa ng bagong batas, kinakailangan ang tinatawag namin, no vessel shall sail if they fail to comply with the safety standards. Mahigpit po yan. At sa pangkalahatan, paano niyo po ilalarawan itong naging mahal na araw? Ako masasabi ko dito dahil nga hindi lamang kami lang nag-usap dito. Nagkaroon ako ng executive session, ano? Pinatawag kami ng mahal na Pangulo si Pangulong Aquino a day before na maglusad tayo ng off-plan na mahal na araw. So, dahil ando ng mga taga-Department for Local Government, Department of Transportation, line agencies, nagkatulong-tulong kami, but also despite of that, meron pa rin konting mga aberya at kinakalam pa rin sa kanyang assessment, may mga bagay pa na dapat ituwid sa ports, sa harbors. At lalo ngayon nag-uuwian na, mas tuloy ang pagtutok ninyo sa mga pier, Admiral? Tama po yun. Hanggang ngayon ay heightened alert po tayo. Kaya nga sabi ko nung isang araw, lahat ng mga K9 ng Philippine Coast Guard ay ikinumit na natin, pati mga deployable forces, tsaka mga medical teams. Lalong-lalo na, nag-transfer kami sa Batangas, doon sa Calapan, kasi medyo maraming, alam mo, may nautical highway dyan, no? So, sentro ng mga uwian yan. So, transfer namin ang aming mga K9 unit, tsaka Special Operations Group sa Calapan kahapon. Okay.
Maraming salamat po at welcome muli. Vice Admiral Ramon Liwag po, ang bagong commandant ng Philippine Coast Guard. Sa ibang balita, search and retrieval operation para sa mga natabunan ng lupa sa Pantukan, Compostela Valley ipagpapatuloy po ngayong araw. Ipagbabawal na rin ang pagmimina sa gumuhong bahagi ng Pantukan kung saan 5 na ang namatay. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Mula sa itaas, ito ang itsura ng gumuhong bulubunduking bahagi ng Barangay Tingting sa Sitio Pangunason. Ang lupang tinatitirikan patang may 40 bahay, kailangan na raw agad iwan. Yung dalawang bundok na magkatapat, no? Yun ang na-assess namin. And initially, ang findings namin, the left side should really be evacuated. Talagang totally alisin ng tao ron. Nakuha ng kumpanyang Apex Mines na tumulong sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-survey sa lugar. Kita ang bitak na ito sa isang bahagi ng Sitio Pangunason. 70 metro raw ang haba at ang biyak 12 pulgada. Ikatlong bahagi pa lang daw ng lupa sa bitak ang gumuho nitong